Aking disipulo, aking disipulo. Magising ka, hindi ka pwedeng magkaproblema. Aba, multo. Nagising ka na. Binabati kita, may-ari. Nakabin si Lin Bei sa pinakamalakas na sistema ng ekonomiya. Nakumpleto ang mga nagawa sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, naglalakbay pabalik sa kita. Kasalukuyang antas la isa, walang silbi na estudyante. Ang sistemang ito ay nag-aalaga sa hari ng labanan sa tatlong kaharian. Dumating na ang bagong regalo, pakisilip. Dito lang natanto ni Lin Xiaobei na siya ay naglakbay pabalik sa tatlong kaharian. Ngayon, tingnan natin kung paano kikilos ang ating bida sa gitna ng kaguluhan. Gamit ang bagong patakaran upang guluhin ang iba't ibang puwersa. Nagsasagawa ng labanan para sa pagkakapantay-pantay. Maestro, kumikita ba ang klinika natin? Ikaw. Ito ang unang tanong mo. Walang kwenta ang negosyo kung hindi kumikita, bakit mo pa ito ginagawa? Alam mo na, anak ko. May utang tayo sa labas ng 18 na buhay. Kung hindi pa tayo makakabangon. Bukas, pati ang palanggana ng gamot ay maaaring kunin na ng mga nangungutang. Pangunahing misyon, kumita ng unang pondo sa loob ng 3 oras. Gantimpala, 1-0 segundong karanasan ng labanan ni Nabu. Parusa, I play ang love trade na paulit-ulit. Sa oras na ito, si Lin Xiaobei ay tumingin kay Huatuo. Hinawakan ng kamao, matatag ang tingin, nagpa siya na gumamit ng makabagong pag-isip para sa isang malaking laban. Labanan si Shifu. Ibigay ang lighter sa mga maanghang na chichirya. Ano ba itong mga bagay na ito? Sino ang pinakamayaman, Master? Sa North City, Zhang family. Nagnenegosyo ng tela. Pero hindi sa Zhang family. Hanap nila ay mga may pera at mahilig kumain. Medyo hindi matalino. Ang sinasabi mo ba ay si Zhang Fei? Dumaan siya kahapon. Nasugatan ng kabayo. Nasa Qiao County si Zhang Fei. Naghihintay sa istasyon ng mga mensahe. Kaya niyang kumain ng 3 kilo ng karne. Uy, ikaw. General, mangyaring tikman ang sabaw ng Diyos. Binigay ni Lin Xiaobei ang instant noodles kay Zhang Fei. Tingnan natin kung anong klaseng apoy ang maaaring magliyab sa pagitan nila. Kampiyon Fu. Beef noodles na may red sauce. Anong klaseng bagay ito, beef noodles na may red sauce? Anong klaseng bagay ito, Kampiyon Fu? Kampiyon Fu. Spicy beef noodles. Aromatic red braised noodles. Nilagang karne na may sarsa. Master Kang, makinis na noodles. Nilagang baka na may sarsa. Meron pa ba? Sandali lang, General. May dagdag na 50 sa tiwala kay Zhang Fei. Na-trigger ang nakatagong epekto. Nakuha ang unang kita na 500 pera. Wow, kayaman na nito. Dapat may 1 o 2 piraso ng pilak ito. Hindi nila alam na. Lahat ng ginawa nilang dalawa ay nasaksihan ni Guan Yu na nagtatago sa labas ng pinto. Inisip ni Guan Yu na ang taong ito ay tiyak na hindi basta-basta. Pagkatapos ay umalis si Guan Yu. Naiwan ang likod bahay na walang tao. Kakaibang atmosfera. Sanggol. Limitadong misyon. Mangyaring sumigaw ng anong tinitingnan mo kay Zhang Fei sa loob ng 5 segundo. Gantimpala, lakas positibo 50%, tumatagal ng 3 minuto. Anong tinitingnan mo? Ano nung sinasabi mo? Anong tinitingnan mo? Anong ginagawa mo?
₱500 ang isang mangkok ng noodles. Hindi mo pa nababayaran. Hahaha. Ikaw talagang nakakatawa ka. Gusto kita. Kuya. Hahaha. Walang pera pero mahalaga ang buhay ni Lao Zhang. Kung may mangbuli sa'yo, report mo ang pangalan ko. Gusto mo ba ang biyayang ito? Yaid. Anong inday ito? Wala naman. Tapos na. Bababaguhin niya ang kasaysayan. Lin Xiaobei, taga saan ka? Sagot, Ginoo. Kapatid na ito. Ano ang ibinigay mo kay Yaid kanina? Si Liu Huangshu ay tinatawag na instant noodles. Ito ay isang bihirang bagay na dinala ng mga banyagang barko. Sa buong Central Plains, ito lang ang kahon ng aking guro. Ano ito? Isang kailangan na kagamitan para sa bahay, paglalakbay at pagtatayo ng tent. Sinabi ni Lin Xiaobei ang kanyang plano para sa pakikipagtulungan. Anong ibig sabihin nito? Pwede kang maging aming ahente, Ahente? Paano ba ang eksaktong pakikipagtulungan? Ganito lang. Liu Huangshu, bibigyan kita ng 3 bahagi sa 7. Si Lin Xiaobei ay sobrang kumpiyansa. Siguradong matutuloy ito. Engan. Ganito na lang. Paano kung hatiin natin ng 5-5? Hindi, 6-4 na hati. 6 para sa akin, 4 para sa'yo, ayos lang. 6-4 na hati, ayos na. Pero sa unang batch ng produkto, kailangan kong unahin. Nakalimutan ni Lin Xiaobei, si Liu Bei ang unang nakikinabang sa panahon ng 3 kaharian. Ako ay nagbebenta ng tsinelas. Si Lin Xiaobei ay napailing sa loob, humihingal. Hay! Sistema, nakipag-estratehikong kooperasyon kay Liu Bei, na-unlock ang negosyo talent tree. Kasalukuyang utang, 1 kahon ng instant noodles. Huatuo, putang ina, lumabas ka dito. Hay, nandito na. Pahintulutan pa ng ilang araw ang bayad sa konsultasyon. 3 buwan na ang palugit. Kung hindi ka magbabayad ngayon, sisirain ko ang iyong sira-sirang klinika. Nakatukoy ng labanan. Gagamitin ba ang pinakamataas na lakas ni Dabu? Natitirang oras ng karanasan, 1-0 segundo. Inirekomenda ang tumpak na paggamit, huwag sayangin. Sapat na ang 1-0 segundo. Gamitin mo ng matipid. Hindi pa siya nakipag-away. Sa nakaraan, hindi pa niya matapang na tumingin kahit sa manok na pinapatay. Pero ngayon, nasa likod niya ang klinika ng mabait na master. At nasa harap niya ang isang grupo ng mga buli na takot sa mahina at mahina ang loob. Noong nakaraan, mula sa ilalim ng gulong, nagliligtas siya sa batang babae. Hindi siya nag-atubiling piliin ang tama. Anong nangyayari dito? Si Lolo Huatuo ba ang binigay niya sa akin ay peke? Wow! Gusto kong magbago ng katawan. Ito ang lakas ni Gabu. Ako si Lin Xiaobei, babayaran ko ang utang ko sa loob ng 3 araw. 3 araw. 3 araw. Kung hindi pa rin susuko si Lin Xiaobei sa mga malupit. Biglang naghiwalay ang lupa sa ilalim ng mga paa. Natakot ang mga buli at umatras. 3 araw, 3 araw, hinihintay kita. Nagtapos na ang trial card. Buti na lang. Halos mahuli na ako.
Namangha sina Liu Bei sa lakas ni Lin Xiaobei. Agad bumalik ang tatlo sa kwarto para magpatuloy sa pagkain ng noodles at pag-usapan ang kanilang mga plano. Ang taong ito, tiyak na may kakaibang kakayahan. Napansin mo ba ang kanyang paa kanina? Malakas ang kanyang lakas. Madali niyang naipapahayag. Ngayon, ang mundo ay naguguluhan. Kailangan ng tao, pera at pagkain. Kung magagamit ko siya, si Lin Xiaobei ay talagang isang talentado. Ito, ano ang ibig sabihin nito? Kahit ayaw niya, kailangan niyang pumayag. Nakapag-commit na ako na magluluto ng isang kahon ng noodles para sa kanya. Siya ang may utang. Ay! Hahaha! Ganito pala yun. Kuya, magaling. Kung marinig ni Lin Xiaobei ang mga salitang ito, tiyak na sisigaw siya ng isang Liu Huangshu. Totoo kang aso. Lin Xiaobei, huwag ka nang matulog. Dumating na si Liu Huangshu. Bumangon ka na at pag-usapan ang estratehiya. Ay! Umupo ka. Ginoong Liu, mas mabuting huwag tayong magpaligoy-ligoy. May pagkakaibigan tayo. At may pagkakaintindihan. Yelel, gusto mo ang eksklusibong karapatan sa aking instant noodles. Tama ba? Kantong Shuifu, dinan. Ngunit mayroon akong isang kondisyon, Yelen. Gusto kong mag-invest. Ay. Bakit ka? Nang marinig ang salita ni Liu Bei, naghanda si Lin Xiaobei na gumamit ng panlaban. Kinuha ni Lin Bei ang game console mula sa kahon. Kinuha ni Lin Xiaobei ang lighter mula sa kahon. Ano ito? Hindi pa kailanman nakita ni Liu Bei ang ganitong kamangha-manghang bagay. Tumingin ng matagal. Tumingin sa lighter na patuloy na naglalabas ng apoy. Talagang nabigla ako. Ito lang ang pinakawalang halaga sa kamay ko. Ginoong Liu, kulang ka sa pera at pagkain. Kulang ako sa proteksyon. Kailangan natin ang isa't isa. Simula ngayon, kailangan niyong tatlong magkapatid magtrabaho para bayaran ang utang ko. Isang kahon ng masaganang noodles bawat isa. Ayon sa pagkakabayad. Sa 12 na hulugan. Nakarinig si Guan Yu at Zhang Fei sa labas habang nag-uusap sila. Nakita nilang nagulat. Naisip nila na kahit ang kuya nila ay hindi makuha si Lin Xiaobei. Mukhang nakatagpo ako ng kalaban. Pakiusap, hayaan si Zhang Fei na sumayaw ng sosyal sa pampublikong lugar. Gagantimpalaan ng dagdag na kasanayan sa negosyo. A. A-unlock ang promotional feature. Brother Yide, marunong ka bang sumayaw? Ako ay isang general, hindi artista. 1,000 pera. Anong sinasabi mo? Anong klaseng mahika ito? Pakiusap. Oy, tignan nyo. Hindi ba't yung itim na mukha na general? Hahaha. Bakit kayo natawa? Tumawa pa kayo, akalin ko kayong lahat. Tapos na ang misyon, nakuha ang sigaw ni Zhang Fei. Karagdagang nakuha ang isang nakakatawang eksena ni Zhang Fei isa. Hindi alam ni Zhang Fei na pinapanood siya ni Zhao Yun habang sumasayaw. Medyo interesting.
Hindi alam ni Lin Xiaobei. Yung mabigat na tao na nanghihingi ng utang, si Zhang Guanshai. Sa totoo lang, tao ni Cao Cao siya. Ang kasanayan ni Huatuo sa medisina. Ang kakaibang amoy ng instant noodles. Si Lin Xiaobei ay humakbang sa isang piraso ng bato. Kung malinaw na magagamit ito sa akin, kukunin ko ito. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Kapatid, narinig ko na may mga banyagang kalakal ka. Kapatid, sabi mo may mga banyagang kalakal ka. 3 taon akong nag-deliver ng pagkain sa nakaraang buhay. Anong klaseng tao ang hindi ko nakita? Ang taong ito ay hindi mukhang mabuti. 1,000 tael para bilhin ang lahat ng iyong kalakal. 1,000 tael. Lanan. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang handang ibigay ni Zhang Fei para bilhin ang aking bowl ng noodles? Handa siyang ipagpalit ang buhay niya para sa buhay ng isang magaling na general. Magbigay ka ng 1,000 tael. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon. Kung nais niyang makipagtulungan, siya na ang makipag-usap. Ang pagpapadala ng isang espiya upang subukin ako ay sobrang mababa ang tingin sa akin. Ay. Ay, Ginoong Lin. Noong nakaraan, ako ay hindi nakakita ng mabuti sa isang dakilang tao. Sige, tatanggapin ko na ito. Matagumpay na naibalik ang puhunan. Sa kasalukuyang antas na U.2 maliit na mga ngalakal, na-unlock ang bagong tampok na sistema ng miyembro. Ginoo Zhang, ngayon ay ina kayo namin. Nasa ibaba ang pangunahing teksto, masaya namin kayong inaanyayahan sa aming eksklusibong serbisyo sa Huatu Clinic. Ang partido ngayon, Lin Xiaobei. Walang pangunahing teksto sa ibabalagda ng partido, Lin Xiaobei. Masaya namin kayong inaanyayahan sa aming eksklusibong serbisyo sa Huatu Clinic. Panahon, 2 taon, 3 buwan, 5 araw ng buwan ng Hunyo. Nasa ibaba ang pangunahing teksto, masaya namin kayong inaanyayahan sa aming eksklusibong serbisyo sa Huatu Clinic. Lagda ng partido, Lin Xiaobei. Pang-isa, ang kasunduang ito ay isang kopya sa online. Nasa ibaba ang pangunahing teksto, lagda ng 2 partido, Ginoo Zhang, kasama ang pribilehiyo ng prioridad. Lagda ng partido, Lin Xiaobei. Petsa, 2 taon, 3 buwan, 5 araw ng buwan ng Hunyo. Ano ito? Anong ibig sabihin nitong nakasulat dito? Ginoong Zhang. Lin Xiaobei, Ginoong Zhang. Ginoong Zhang. Magiging EA customer ka sa aming klinika. Sa bawat gastusin dito, makakakuha ka ng 0% diskwento. At meron pang magandang balita. Petsa, 3 araw ng 3 buwan sa kalendaryong Hai Petsa, 19 na araw ng 19 na buwan sa kalendaryong Xuan. Sinasabing ito ang unang e-card. Ang kanyang pagdating. Nagmamarka ng pagdating ng isang ganap na bagong panahon. Dr. Lin, may kailangan pa akong gawin, alis na ako. Lin Xiaobei, bukas alis na tayo papuntang Sinye. Sinye. Lanan. Lin Xiaobei, i-access ang system panel. May pakiramdam siya na baka hindi na siya makabalik mula sa Xinye ngayon. Tahimik na nagpa siya sa sarili. Reddish braised beef noodles, braised beef noodles. Sige, sasama ako sa iyo sa Xinye. Reddish braised beef noodles. Reddish braised beef noodles, pero dapat sapat ang instant noodles. Master Kang, hahaha, walang problema, magtatala lang ako. Kuya, tinatawag mo bang Xinye County ang lugar na ito? Sa tingin ko, mas maliit pa nga ito sa isang maliit na baryo, di ba? Alam ko na. Ito ang pundasyon ng muling pagbuhay sa dinastyang Han.
Pundasyon. Ang lugar na ito ay napakapayak na kahit ang daga ay umiyak na umalis. Sa ikalawang araw ng tindahan, kailangan na itong magsara. Kahit maliit ang lupa. Kung sama-sama ang tao. Naniniwala akong ikaw ay isang demonyo. Anong sa tingin mo ang dapat gawin? Dahil hindi nyo magawa ang kahit ano. Sabi ni Lindsay Obey hanggang dito. Di maiwasang maalala ang nakaraang buhay. Nagpa siya akong gamitin ang kasalukuyang pag-isip para magtagumpay. Ako na ang tatanggap nitong trabaho. Ginoo Liu, may isang napakagandang ideya ako. Ginoo Liu, may isang napakagandang ideya ako. Yan na nilikha ni Dao Bao. Ipapasa natin ang lupa sa harap ng opisina ng bayan para magtinda, yan na nilikha. Siguradong magiging masagana ang negosyo. Color ni Dao. Lin Xiaobei, ano ang pagtitinda? Ibig sabihin, nagnenegosyo tayo. Ginoo Liu ang mayor. Unang hakbang, magdala ng tao. Ikalawang hakbang ng pagbabago. Ikatlong hakbang ng paghihiwalay. Ina. Haa. Hoy. Hindi niya alam. Ang desisyong ito ang nagbukas ng revolusyon sa mga talipapa sa tatlong bansa. Mention Yexin. Ginoong Liu, ano ang tawag sa grupo mo? Himpilang rebelde ng pamilya ng Han. Masyadong mahaba, hindi ko matandaan. Mula ngayon, tawagin natin Cow Group. Cow, si Cow. Magpapanggap tayo. Gamitin muna ang kanyang pangalan para manloko. Kapag lumaki na tayo, saka na lang magpalit ng pangalan at tawaging Liu Group. Naisip ni Liu Bei. Parang mali yata yung logic na ito. Pero hindi niya ma-explain kung saan mali. Medyo matalino itong malaking may-ari ng lupa. At kusang nagdadala pa ng pera. Talagang masama ang loob nitong Lin Xiaobei. Kahit ang pondo ng militar ay nilalabag pa. Ano ang Ye Instant Noodles? Ano ang birthday surprise? Sa loob. Sa gitna. Mga kababayan. Ngayon, opisyal na nagbukas ang Cow Group. Ang unang 50 na sumali ay makakatanggap ng instant noodles. At makakatanggap din ng isang lighter. Magkano ang bayad para maging miyembro? Isang layang na pilak. Miyembrong panghabang buhay. Isang layang. Nagnanakaw ka ba? Hindi na nag-aksaya ng salita si Lin Xiaobei. Agad siyang nagluto ng instant noodles at nagbukas ng lighter. Hey! Ang amoy ay kumalat sa buong kalye sa loob ng 30 segundo. Ang isang bowl ng noodles ay binebenta ko sa halagang 500. Para sa mga miyembro, 450 na lang. Kung kakain ka ng 4 na bowl, mababawi mo na ang membership fee. Mga kababayan, ito ang mahiwagang apoy. Ang sinumang nakakita nito ay makakapanatili ng kabataan. Umusbong na ang negosyo. Ngunit may mga problema ring dumating. Wala nang stock, 5 kahon na lang ng instant noodles. Maliit na rin ang stock ng spicy strips. Ang lighter ay limited edition pa. Kailangan niyang makahanap ng mga produktong maaaring mass-produce sa lokal. Ginoong Guan. Ano ang gagawin natin? Yung ring knife, pupunta ako sa kutsilyo ni Ginoong Guan. Kapatid yon, tutulungan kitang ibenta ang iyong kutsilyo. Pero kailangan ng ibang paraan ng pagbenta. Paano ibebenta? Sa installment. Ayos. Sundin natin ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala, siguradong maubos ito. Kaya, isang kababalaghan ang lumitaw sa kalye ng Xinye. Ang kutsilyong ito ay kasing lambot ng luwad sa bakal. Kailangan sa bahay at paglalakbay. Aking Ginoong Guan. Ito ang Xinye. Hindi ito larangan ng digmaan.
Kaya't nagpasya si Lin Xiaobi na personal na sumali. Huwag palampasin, dumaan na. Malaking alok ng kutsilyo na katulad ni Ginoong Guan. Tingnan niyong lahat. Ang kutsilyong ito ay orihinal na nagkakahalaga ng 1 leang. Ngayon, sa promo, ang paunang bayad ay 2 leang na lamang. 8 buwan na walang interes na installment. Dalhin ang pambihirang sandatang ito sa bahay. Mas maaga kang bumili, mas maaga kang magiging maganda ang tingin. At kung umorder ka ngayon, makakakuha ka pa ng 1 bato para sa paghasa. 1 bato para sa paghasa na pinakilala mismo ni Guan Yu Chang. Hahaha. Ah. Ay. Ginoong Guan, hawakan mo itong bato. Hahaha. Lumampas sa target ang benta. Buksan ang bagong tampok, gutom na marketing. Ay. Hey. Hi. Ay. Isang matipunong lalaki na kailangang maghugas ng mabahong medyas sa tabi ng ilog. Kailan ba matatapos ang buhay na ito? Ibinenta ang aking pag-ibig. Umalis na walang paalam. You. Zhuge Liang. Ikaw. Ikaw si Zhuge Liang. Ako ay may apelyidong Zhuge. Pangalan ko ay Liang, palayaw ay Kongming. Kilala mo ako, nakababatang kapatid. Ay. Naisip ni Lin Xiaobi na ang Wolonggang ay malapit saksi niya. Halos nakalimutan na niya ito. Ang batang ito na nasa 20s ay magiging isang makapangyarihang ministro sa hinaharap. Siyempre, kilala ko siya. Matagal ko nang narinig ang pangalan niya, na parang kulog sa aking pandinig. Agad na naisip ni Zhuge na siya ay nagtatanim at nag-aral sa Wolonggang, na walang labanan sa mundo. Sa katunayan, walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Yung tinugtog mong himig kanina ay may kakaibang ritmo. Hindi ito katulad ng sa Central Plains. Parang mga tono mula sa ibang bansa. Naririnig ko ito kahit saan. Si Zhuge Kanfu, ikaw ba ay may pandinig sa hangin? Oh, Ginoong Hui. Ang kantang ito ay narinig ko mula sa isang negosyanteng banyaga. Maliwanag na may pagdududa si Zhuge Liang. Tumingin siya kay Lin Xiaobi nang may malalim na tingin. Naging hindi komportable si Lin Xiaobi sa takot na mahuli. Lin Xiaobi, ang sinasabi mo tungkol kay Zhuge Liang ay talagang may nakakagimbal na kakayahan. Iyan ay si Zhuge Liang at Liu Bei. Isipin mo kung siya ay lalabas. Ang sitwasyon ay tiyak na akyat. Yelan, ang taong ito ay talagang may malaking potensyal. Tama. Kailangan mong pumunta ng 3 beses. Hindi siya nandito sa ikalawang pagkakataon. Sa ikatlong beses lang siya makikipagkita sa'yo. Ito ay isang taktika para tumaas ang halaga niya. Lin Xiaobi, bakit ka pa rin nakapipilit na ipatawag ko si Ginoo Wolong? Mahal na Panginoon, hindi mo ito naintindihan. Ito ay tinatawag na 3 beses na pagtitiyaga sa pagtawag sa bahay kubo. Ginoo. Ito ang tinatawag na gusto mong hulihin pero nagtatago. Kapag siya ay patuloy na umiiwas, dapat mo namang ipakita ang iyong taos pusong hangarin na makahanap ng talento. 3 beses na pagbisita sa kubo. Nabigay na ang karangalan. Hindi ba siya maantig? Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko?
Ay, kuya, ang lugar na ito ay walang kwenta, walang makakain. Baka saan-saan nagtatago ang magbubukid. Babalik na lang tayo. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, ikalawa. Si Kongming ay isang dakilang mambabatas. Hindi tulad ng ordinaryo. Tayo ay maghihintay ng taos puso. Ang tatlong ginoo ay mga bisita ng aking ginoo. Mabilis. Nasa bahay si Ginoong Kongming. Sino 61 Dilin Xiaobi? Bakit ganyan ang sinasabi ni Kongming? Hindi ko pa narinig ang taong ito. Dahil sa 2 beses na ako'y umalis. Siya ang nagpadala ng mga sulat. Ang taong ito ay maaaring Diyos. O isang halimaw. Mag-ingat ka, Tio. Tapos na. Talagang malala na ito. Huwag palampasin ito. Hindi alam ni Lin Xiaobei. May pagdududa na sila sa kanya. Sa mga sandaling ito, patuloy pa rin si Lin Xiaobei sa kanyang negosyo sa Meituan. Mga kababayan ng Xinye, tingnan nyo dito. Meituan Delivery. Tiyak na maihahatid. Kahit nasulat mula sa bahay o bumili ng Baozi. Sa loob ng 1 oras, maihahatid ng buo. Anong delivery? Matagal na akong tumatakbo ng ilang dekada. Kailangan pa ng bayad, ako si Zhang, nakipaglaban sa labanan. Naging isang taong taga-deliver na rin siya. Ellie, kunin mo na isang bagay. Tumingin ka ng ngiti. Hehe. Opisyal nang inilunsad ang serbisyo ng Meituan Delivery. Sa ngayon, may 3 na rider. Handa na ang unang gantimpala. Naalala mo ba ang ating slogan? Ano ang slogan? Meituan Wei Mai. Mabilis ang delivery ng kahit ano. Mabilis ang delivery ng kahit ano. Sige na. Baka bumagsak na ang bahay. Mag-deliver ng isang pickled vegetable sa Sanlipo sa labas ng bayan. Para kay Kuhu, anak ng bayudang si Wang. 10 sentimo. 10 sentimo, tumakbo ng ganito kalayo. Nakuha ang unang order. Kahit nalugi, kailangan pa rin kunin. Ito ay tinatawag na estratehikong pagkalugi. Ikaw, batang pasaway. Anong klaseng kalokohan ito? Salamat, inay. Hawak ang tela para gumawa ng bagong damit. Hehe. Natapos na ang order. Dagdag ng magandang review. Nakatanggap si Rider Zhang Fei ng espesyal na titulo, matibay na lalaki na may malambot na puso. Si Xiaobi. Ngayon, nalugi tayo ng 18 wen. Bakit masaya ka pa rin? Maestro, hindi mo ito naintindihan. Ito ang tawag sa pagtatayo ng tatak. Una kang maglalabas sa kakikita. Pag nailabas na ang magandang reputasyon, natural na dumarami ang mga customer. Kuihua, anong ginagawa mo dyan? Tita Zhang, huwag kang umalis ng malayo. Ngayon, kahit anong kailangan sa Meituan, pwedeng-pwede nang gawin. 10 sentimo lang. 10 sentimo kahit anong bagay. Maaaring dalhin ng Meituan sa iyong bahay. Ay. Lin, mabilis, tumanggap ka ng order. Yung manok sa bahay ni Ginoong Wang sa katabing baryo. Nagtitilaok sa gitna ng gabi, hindi makatulog. At nawawala yung pusa ni Charlie sa dulo ng baryo. Ihinto ang ibang order. Patuloy na nag-aalok ng serbisyo sa ibang lugar. Huwag masyadong malayo, hindi pupunta.
May higit sa 20 tao sa labas ng Xiao Bay. Higit sa 20. Narinig kong mabilis at mura ang serbisyo nyo. Maaari mo bang tulungan akong bumili ng isang kahon ng pulbos sa pamilihan? Hindi ko na kayang maglakad mag-isa. Magbayad ng 1 o 2 yuan sa Wancheng. Kinuha ko ang trabahong ito. Ay hahi. Bagong salta. Ahahaha. Ahwang, tigilan mo na yan. Ahwang, tigilan mo na yan. Halika na, tumulong ka. Hehe. Sabi. Lalaking kuya ni Yuan Chang. Kailangan ko ng mas maraming tao para tumulong. Sobrang dami ng order. Kung may papadala natin ang liham na ito kay General Guan, paghati-hatiin natin ang bayad, ayos ba? Lene. Puntahan mo si Yuan Chang para maglakad-lakad. Mag-ikot lang para magmasid. Nasaan ang lihim ni Lin Xiaobei? Harap ng pinto ng General. Naghihintay ang guro. Mag-inat ka. Mag-inat ka, kuya. Mag-inat ka, Zaixi. Mag-inat ka, kuya. Kuya, sinasadya mo bang ipinadala si Guan Yu para mag-imbestiga? O, paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Hindi. Anong koneksyon yan? Boss, pwedeng makahingi ng isang kutsara ng sabaw. Boss, isang bowl ng mami at 2 itlog, paki. Para sa batang ito. Bigat. Kunin mo na, walang bayad. Mabait na tao, ano ang pangalan mo? Ako si Zhang Fi. Rider si Zhang Fi. Nag-trigger ng nakatagong kaganapan. Mabuting dahilan, mabuting bunga. Bay. Ito ay ang sopas na minana ko mula sa aking mga ninuno. Kapag ininom mo ito, tiyak na magiging masigla ka. Salamat sa iyo, matandang Diyos. Guro. Talagang sobra na ang sopas na ito. Mawawalan na ako ng dugo. Ang katawan ng kabataan ay kapital ng revolusyon. Hindi mo nga alam kung ano ang ibig sabihin ng revolusyon. Huwag mag-imbento ng salita. Narito. Nakarating na tayo. Hindi ito ang kuya. 3 lugar pa mula sa bahay at nag-strike ka na. Gusto mo bang pakainin ako ng lamok dito? Babala ng sistema. Nawasak ang anyo ng host. Malapit nang tumulo ang laway. Sino ka? Dumaan lang ako mula sa Meituan. Umalis ka na, mahirap na bata. Hayaan mo siyang subukan ito.
You. Oh. Tapos na. Pwede na kayong umalis. Salamat po, Ginoo. Walang anuman, walang anuman. Ang pangalan ko ay Lin Xiaobei. Ginoo Lin. Hanggang sa muli. Na-unlock ang achievement na mahal si Zenfu. Kasalukuyang antas ng pagkagusto 5%. 5% lang, tinulungan ko siyang itulak ang sasakyan. Ano nang nangyari? Naipit ng kidlat. May nagustuhan ka bang tao? Ano nang nagustuhan? Ano yon? Nakakain ba? Ay hahaha. Hindi natulog si Lin Xiaobei ng isang gabi. Puno ng mukha ni Zenmi ang kanyang isipan. Nagpasya siyang makita muli si Zen Chong. Hindi niya namamalayan na nakapigil siya ng kamao. Sino ang nakita? Isang kliyente. Yung itim na bilog sa ilalim ng iyong mga mata. Parang kaya nang magbitin ng 2 boteng langis. Sigurado ka bang kaya mong makipagkita sa kliyente sa ganitong estado? Hindi nakinig si Lin Xiaobei sa sinabi ni Huatuo. Mabilis siyang tumakbo papunta sa likod bahay. Nagpasya siyang gumawa ng bulaklak mula sa papel para kay Zenmi. Hi! Hehe. Kapiitim, hehe. Hi! Anong ginagawa mo? Magbubukas ng lamay. Anong lamay? Ito ay mga papeles na pinalamutya ng bulaklak para sa mga dadala. Kliyente, nagdadala ka ng papel na bulaklak. Mas mura pa ang magbigay ng 2 kilo ng baboy. Maingat na inilalagay ni Lin Xiaobei ang mga bulaklak sa kahon. Tumayo siya, sumakay ng kabayo, at pumunta upang hanapin si Zenmi. Anong ginagawa mo? Nagpapadala ng pagkain gamit ang Meituan. Para kanino? Kagabi nasa labas si Zen, ginang. Sabi niya ipapadala mo ngayon. Sabi rin ng iyong ginang. Hindi tumatanggap ng regalo mula sa ibang lalaki. Kahit ano pa ang estado mo. Babae, huwag kang mag-alala, pabalikin mo na siya. Sandali lang. Sabihin mo sa kanya. Ito ay mula sa taong tumulong sa kanya. Naitulak ang kanyang sasakyan kahapon sa ulan. Sabi niya magkikita tayo muli. Narito ako upang tuparin yon. Sabi ng babae, papasukin mo na siya. Sa wakas, ako na ang susunod. Para sa'yo. Gawa sa papel. Ang bulaklak na ito ay hindi malalanta. Tulad ng kalidad ng Meituan, hindi kumukupas. Bakit parang laging may sinasabi ka? Tinanggap ko na ang bagay na ito. Maaari ka nang umalis. Hindi pa ako. Hindi pa ano. Hindi pa kita tinatanong kung tumatanggap ka ng padala. Mabilis ang Meituan sa lahat ng padala. Kung may ipapadala ka, maaari mo akong kontakin. Bigyan kita ng diskwento. CJ. Sistema ng paalala, gusto ni Zenmi. Baidu positibo 50 tala. Sa tingin niya may kakaiba ka. Pero malayo pa sa gusto. Tama ba, hindi ba ako makatakbo? Sa Meituan, walang lugar na hindi maabot. Talagang may kakaiba ang taong ito. Babae, sino ba itong si Lin Xiaobei? Gusto mo bang mag-check? Hindi na kailangan. Hayaan mo siyang ipagpatuloy ang kanyang delivery. Si Lin Xiaobei, disipulo ni Huatuo. Hindi kilala ang pinagmulan. Kayang durugin ang mga bato. May hawak na napakaraming bihirang bagay. Kabilang ang mga pancake na maaaring kainin kapag nabasa. Maliit na kahon na nag-aapoy ng biglaan. Ginoo, si Lin Xiaobei. Ano sa tingin niyo?
Kawili-wili. Feng Xiao, ano sa tingin mo tungkol kay Lin Bei? Hindi tiyak ang pinagmulan. May mga kakaibang kakayahan. May mga lihim na gawain. Magpatuloy. Ginoo, sa ngayon ang mundo ay nasa kabuluhan. Maraming mga makapangyarihan ang lumitaw. Biglang may lumitaw na ganitong tao sa panahong ito. Hindi mo ba ito naiisip na masyadong swerte? Yung mga bagay niya, mga pancake, kahon ng apoy, maanghang na sarsa. Lahat ng ito ay hindi pa natin nakita kailanman. Bawat hakbang ay parang naglalaro ng chess. Hindi dapat siya manatili sa tabi ni Liu Bei. Dapat ay magamit ko siya. O kaya'y magpakita ng paggalang bago ang labanan. Paggalang, magpadala ng isang taong mahusay makipag-usap sa ksinye. Dalhin ang mga magagandang regalo. Achoo! Sino ang nagmumura sa akin? Aking disipulo. Ikaw ay nilamig. Gagawan kita ng luya na sabaw. May itinatago ka bang bagay sa akin, sistema? Paalala ng sistema. Ngunit inirekomenda na protektahan ng host ang ilang mga mahalagang tao. Sino ang ilang mga mahalagang tao? Cao Cao at Sun Quan. O si Yuan Xiao. Gusto mong galawin si Lin Xiaobei. Kailangan mo munang tanungin ang 30,000 na kabayo ng Meituan kung papayag sila. Sinasabi ng sistema na kasalukuyang may 3 na rider. Hindi 30,000. Huwag masyadong magyabang ang host. Tumahimik ka. Lanan. Hindi ko naman sinasabi kahit ano. Ha? May 37 kahon pa ng instant noodles. Red braised beef noodles, may 37 kahon pa ng instant noodles. Aba, 50 ang bawat isa. Sino ang makakabili? Si Xiaobei, ang master ng instant noodles, ay umaasa sa katawan na ito. Umaasa siya sa pagkakataong ito. Huwag magulo, hindi pa natatapos ang mga kalkulasyon. Nawalan na tayo ng 18 centavos ngayong buwan. Hindi maganda, hindi maganda. May malaking problema. Dumating na si Beije, maraming tao ang nandito. Dami kong dala ng mga kahon. Ay hahaha. Matagal na tayong nagkakilala. Isang munting regalo bilang paggalang, sana'y tanggapin ito ni Lin, ang maliit na Diyos ng medisina. Walang gantimpala sa walang gawa. Pakisoli ito. Lin, maliit na Diyos ng medisina. Kailan po kayo magiging libre? Sumama ka sa akin sa Tsudua. 1 buwan mula ngayon. Sabi ng maliit na Diyos ng medisina. Babalik ako ngayon para ayusin ito. Ay! Bakit nandito ang tao ni Cao Cao? Si Cao Cao ay isang ating tigre. Si Kabu ay namatay dahil naniwala siya sa kanyang salita. Huwag kang gagawin ng hangal. Main na misyon. Palawakin ang Meituan sa mga kalapit na 3 linya sa loob ng 1 buwan. Bakit tinitingnan mo, Xiaobei? Para nang lalabas ang mga mata mo sa sobrang pagtingin. Gawin mo lang, tapos na. Ito ang susunod nating target. Hindi pa nga makakaintindi si Xinye kung saan siya pupunta, tapos magpapalawak pa tayo. Kayo po. Sa tingin ko, sinusubukan lang tayo ni Cao Man. Kayo po, ang lakas natin ay kulang sa 1-0 tao. Samantalang ang kalaban ay libo-libo. Parang langit at lupa ang agwat ng lakas natin. Kaya siguro, mas mabuting tumakbo na lang tayo. Ang Meituan Delivery ay naghahanap ng mga rider. Pagsasahod ng 20 sentimo kada araw. Kasama ang isang pagkain. Ang mga may magandang performance ay maaaring maging regular na empleyado. Makikinabang sa mga benepisyo ng e-member. Sugod, sa wakas, may makakain na tayo.
Sobrang payat pero matatakutin. Makakalipad ba? Magtrabaho na tayo agad. Ayusin ang pila, sino mang mauna, paalis na kayo. Lene. Ginolin. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan tungkol sa trabahong ito? Magbibigay ako ng mensahe kay Liu Huangshu. Sabay na rin titingnan ang negosyo mo. Siyempre, mag-aangkat tayo. Si General Zhao ay darating. Hindi ko na mahihintay pa. Mag-recruit ng mga sundalo. Palawakin ang teritoryo. Talagang isang tao si Lin Xiaobei. Feng Xiao. Tingnan mo. Nakapagpasya na ako. Sino ang magtatangkang magsabi ng hindi? Agad na magtipon ng mga sundalo. Patagin ang Jiangdong. Huwag magpadala ng hukbo ang aming Panginoon. Kahapon gabi, tiningnan ko ang kalangitan. May lumitaw na isang kakaibang maliit na bituin sa tabi ni Ziwenxing. Ito ay isang masamang tanda. Maghihintay pa ako. Zilong, dumating ka. Ayos lang, tayo'y magkasama sa trabaho, Yaid. Walang anuman. Zilong, ito ang iyong unang misyon. Maghatid ng 300 na tinapay sa kampo sa labas ng lungsod. Naiintindihan, ito ang pinakamalayong at pinakamahirap na misyon. Gusto ni Lin Xiaobei na makita kung gaano talaga kagaling si Zhao Yun. Ay, mahal na Ginoo, tanggapin mo sana ang aking pagbati. Ito ang tinatawag na pisikal na pagtama sa tiyan. Naiintindihan mo ba ang halaga ng taktika? Ay, galing ni General Zhao, salamat. Hindi mahirap ang trabahong ito. Sa tingin ko, malaki ang bakanting lugar sa rehiyong ito para sa distribusyon. Dapat agad magdagdag ng tao. Palawakin ang saklaw ng distribusyon. Kuya, tingin mo ba parang may kabayo ako? Hindi pa nga naibabayad ang sweldo ko. Mga tao at kabayo. Saan pa ako pupunta? Aking General, anong panahon na ba tayo? Saan pa ako hahanap ng mga nagbebenta ng kabayo? Walang problema, may matibay na ugnayan ako sa mga pangunahing nagbebenta ng kabayo sa loob ng lungsod. Magsagawa agad ng mabilis na pagsisiyasat. Magandang araw, General Zhao. Walang anuman, huwag mag-alala. Mabilis na tumayo na. Nandito na si Zilong. Ang plano ay dapat na naihanda ng hindi bababa sa 1-0 araw ng maaga. Dahil si Lin Xiaobei ay matutulungan ni Zilong na maresolba ang problema sa kabayo. At noong nagmamataas siya, ang hindi niya alam ay ang pagbubukas ng sangay sa Jiang ay nakaranas ng malaking pagtutol. Bro Lin. Sobrang-sobra na sa Jiang. Pinag-usapan na natin ang pagbubukas ng sangay. Pero naglakas loob pa silang tumanggi. Ano pa ang masasabi? Sabi pa ni Linje, ikaw ay isang manloloko. Sadyang nanlilin lang ng pera ng mga tao. Ano ang pangalan ng county magistrate? Siya ay si Chen Deng, anak ni Chen Gi. Si Chen Deng. Ang taong ito ay magaling sa mga kalkulasyon. Hindi siya basta-basta. Gaano kalaki ang merkado ng Jiang, Ergauzi? Mas malaki ang Jiang kaysa Saxinyi. May populasyon na 30,000. Mahigit 200 na tindahan. 80 milya.
Makarating ka roon sa loob ng isang oras. Si Chen ay isang matalinong tao. Madaling makipag-usap sa matalinong tao. Ang nakakatakot lang ay makasalubong ng tanga. Ang matatalino ay nagsasalita tungkol sa interes. Basta't malaki ang interes, mapapaniwala ka. Paano mo siya pipiliting maniwala? Baka ako na lang ang makipag-usap sa kanya. Ang pakikipag-usap mo ba ay gamit ang kamao? Lanan. Ako ang bahala sa bagay na ito. Bukas ng umaga, pupunta ako sa Jiang para makipagkita kay Chen Deng. Disciple, ikaw na lang ang pupunta mag-isa. Huwag kang mag-alala, guro. Pupunta ako para makipag-usap tungkol sa negosyo. General Zhao, samahan mo ako bukas sa Jiang. Ito ang uri ng negosyo na gusto kong gawin, marami talagang negosyante. Anong klase ng tao? Meituan Delivery. Humihingi ng pakikipagkita si Lin Xiaobei kay Ginoong Chen. Sinabi ng Ginoong Chen na hindi siya makikita. Pakiusap, ipaalam muli. Sabihin mong hindi ako dito para makipagkumpetensya. Nandito ako para makipag-ugnayan. Walang masama para sa pamilya Chen, kundi kabutihan. Pinapasok ka ng Ginoong Chen. Ngunit ikaw lang ang makakagawa nito. Walang anuman, General Zhao. Maghintay ka sa labas ng kalahating oras. Kung hindi ako lumabas, pumasok ka ulit. Umupo ka. Umupo. Lin Xiaobei, mukhang matapang ka ah. Nagsasabi lang ang matanda. Kahit gaano pa kalaki ang loob mo, hindi pa rin higit sa tasa ng tsa mo, matanda. Ginoo Chen, tingnan mo ang mahigit 200 na tindahan sa Jiang. Pero karamihan ay pang-local lang ang negosyo. Bakit? Kasi masyadong mahal ang pagpapadala sa labas. Kulang ang karwahe. Kulang ang tauhan. Hindi pa ligtas ang daan. Kung mayroong espesyal na serbisyo para sa mga messenger, natutulong sa mga tindahan na maghatid ng mga produkto sa mga kalapit na bayan. O kahit sa mas malalayong lugar. Gaano kaya kalaki ang maaring lumago ang kanilang negosyo? Ano ang relasyon mo kay Cao Cao? Wala namang relasyon. Nagpadala si Cao Cao ng tao para imbitahan akong pumunta sa Xudou. Bakit ko tinanggihan? Dahil gusto kong gawin ito mag-isa. Kapag ako ang gumawa, may pagkakataon akong maging manlalaro. Hindi maliit ang loob. Tinanggihan si Cao Cao. May lakas pa ring makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon. Magbukas ng isang sangay sa Jiang. Subukan itong patakbuhin ng 1 buwan. Ang anghang ay sobrang sakit sa lalamunan. Isa pa nga. Huwag magpapahuli, huwag palampasin. Walang katulad na sarap, ang Laoganma ay handang magpasaya ngayon. Order na ngayon at makakatanggap ka pa ng Super Yi Meituan Yi Card. Lahat ng pagkain, inumin at libangan may diskwento. Kung magpapahuli ka, maghihintay ka pa ng 100 taon. Bakit tumaas na naman ang presyo nitong chili sauce? Mas mahal pa kaysa sa pambili ng armas. Mas nakakapagpataas ng pride. Naintindihan mo ba? Tingnan mo. Itong EA card. Ilalagay sa Laoganma. Doon talaga makikita ang klase. Isang karito ng tela papuntang Sinye. Isang kahon ng tsaa papuntang Wancheng. Bayad-bayaran si General Zhao yun. Ipapadala ang sulat kay Xudong. Bayad na 5 leang si Jiang. Tama ang hakbang na ito. Matagumpay na nagsimula ang sangay ni Jiang. Nabawasan ang antas ng Meituan. Naitaas ang kasalukuyang antas ng 4 na antas. Na-unlock ang bagong mga tampok. Sistema ng pamamahala ng logistic Mula bukas, magiging mas maginhawa na. Guro, tignan mo. Kumita tayo ng higit sa 100 na piraso ng pilak sa isang araw. Ang dami ng mga estudyante. Para kang nagnanakaw ng pera Hindi ito pagnanakaw. Kumita tayo, ang pagnanakaw ay labag sa batas.
Hindi labag sa batas ang kumita. Ang mga ninuno ko sa langit ay may espiritu. Nakikita nilang nakakuha ako ng ganitong magandang estudyante. Siyempre, sila'y matutuwa. Huwag ka nang umiyak, guro. Tulungan mo akong mag-isip bukod sa instant noodles at sili. Ano pa ang mga bagay na maibebenta? Ang iyong estudyante ay gagawa ng isang espesyal na gamot para sa sugat. Mas maganda ang epekto nito kaysa sa lahat ng nasa merkado. Ilagay ito sa loob ng 3 oras para huminto ang pagdurugo. 1 araw para mawala ang pamamaga. 3 araw para matuyo ang sugat. Guro, ikaw ang aking Diyos ng kayamanan. Simula bukas. Huwag ka nang gumawa ng anuman. Maghanda ka lang ng gamot sa sugat. Gaano man ang gusto mo, ibibigay ko. Sige, ipaparepair ko sa'yo. Gamit ang huwato na gold na gamot sa sugat. 1 haplos lang, okay na. Kung hindi epektibo, ibabalik ang pera. 5 layang na pilak. 1 lata na 5 layang. Bakit hindi ka nalang manghuli? Ang gamot na ito ay tumigil sa pagdurugo sa loob ng 3 oras. Nawawala ang pamamaga sa loob ng 1 araw. Nagtutuyo ang sugat sa loob ng 3 araw. Isipin mo ang general na nasa digmaan. Sino ang ayaw gumastos ng 5 liyang pilak para sa buhay? Nakita ni Zhang Fei na ang gamot sa sugat ay napakabisa. Hindi niya maiwasang maisip ang mga kapatid sa digmaan noon. Kung nagkaroon lang ng ganitong pagkakataon, hindi sila mamamatay. Naghihintay pa rin ang mga kapatid ko sa akin. Bigyan mo ako ng 1 lata. Bakit mo kailangan ng ganito karami? 50 layang ng pilak. Naisip ni Lin Xiaobei kung bakit bumili si Zhang Fei ng sobrang dami. Di maiwasang malungkot sa sarili. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa gamot sa sugat. Sa kampo ng militar. Ang martial artist na nagdadala ng mga gamot, pati na yung mga tao mula kay Cao Cao, ay bumibili sa iba't ibang paraan. Unang batch na 100 lata ng gamot na panggaling. Mapapamahal na lahat sa loob ng 3 araw. Lola Hua, magpursige ka pa. 5 lata lang ay hindi sapat na paninda. Ako lang maghuhugas ng buong araw, Huashi lahat. Hanggang 5 lata, Huashi Kwan. Kung sobra, hindi maayos ang paggiling ng mga gamot, Huashi Kwan. Babawasan ang bisa ng gamot. Maglalagay ako ng anunsyo. Maghahanap ng ilang apprentices. Ano itong bagong bagay na ito? Meituan Delivery. Ano ang ibig sabihin nito? Talagang may ganitong kababalaghan. Sa oras na ang negosyo ng panggagamot sa sugat ay masigla na. Isang di inaasahang bisita ang dumating sa ksinye. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ksinye. Ano? Nakilala ni Jiaxu si Xiao Yulin. Ah, Silaw Jia, magalang ka naman. Maupo ka na, maupo ka na. Ang negosyo ni Lin Gongzi sa Meituan ay umuusad ng mabilis. 3 araw na mula nang magbukas ang sangay ng Jiang. Kumikita ng malaking pera araw-araw. Humahanga ako kay Jia. Ang gamot na pangsugat ay binebenta sa halagang 5 tael ng pilak. Bumibili ng mahigit 30 lata sa 1 araw. Gusto ka ni Cao Sikong? Ikaw na tao. Ang isip mo. Ang negosyo mo. Lahat ng sayo. Anong gusto mong gawin ko? Itali mo ako papuntang Sudu. Itali si Cao Sikong, hindi ang tao. Si Cao Sikong ay nakikipagkalakalan lamang. Ano ang gusto mo? Magkano ang hinihingi mo? Anong posisyon at anong kondisyon? Basta't magsalita ka. Sang-ayon si Cao Sikong. Paano kung tumanggi ako? Hindi ka tatanggi, Ginoong Lin. Dahil hindi mo kayang bayaran ang halaga ng pagtanggi. Ginoong Jia, sabihin mo kay Cao Sikong. Ako si Lin Xiaobei, isang negosyante. Ang negosyante, mahalaga ang kooperasyon. Hindi ang pag-asa.
Gusto ni Kao si Kong makipagtulungan sa akin. Tinatanggap ko pero gusto niya akong maging alalay niya. Walang paraan, Prinsipe Lin. May tapang ka. Pero ang tapang hindi makakatulong sa buhay. Isang buwan mamaya. Si Kao si Kong ay may 3,000 kabayo sa hilaga ng Xinye. Mag-ingat ka. Binata. Mahaba pa ang daan, dahan-dahan lang. Hindi ba't kakaligo mo lang ng 2 araw at nandito ka na? Nag-trigger ng krisis, kakaligo mo lang ng 2 araw at nandito ka na. Nag-trigger ng krisis buhay ng pulis ni Meishai. Ngayon, sinasabi ni Lin Xiaobei sa lahat na si Jiaxu ay nagdala ng 3,000 kabalyero para kay Cao Cao. Ano ang 3,000 kabalyero? Ako lang, si Lao Zhang, kaya ko nang labanan ang 300. Yun Chang kaya niyang labanan ang 500. Ang natitira, kakayanin namin mag-isa. Ay! Hindi ganon ang paraan ng pag-iisip ni Aide. Ang 3,000 na kabalyero ni Cao Cao ay hindi basta-basta. Sila ay mga bihasang mandirigma. Sama-samang nakipaglaban kasama si Cao Cao sa loob ng mahigit 10 taon. Dito sa atin, ang makakasama sa laban ay hindi lalampas sa 200 tao. Kung talagang lalaban, hindi tayo makakapantay. Ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng ipagkatiwala si Lin, di ba? Hindi ako marunong makipagkaibigan. Si Xiaobei ay ating kapatid. Kapag may problema ang kapatid, sama-sama tayong haharapin ito. Panginoon, wala akong hinihingi sa inyo na makipaglaban para sa akin. Gusto ko lang sanang ipaalam sa inyo ang bagay na ito. Para handa kayo. Sa pakikipaglaban, ako na ang bahala. Anong paraan meron ka? Matatalo ka, hindi ka makakatakas. Kaya mayroon lamang isang paraan. Mag-aatras. Sabi ni Jiaxu, may 3,000 na kawal na kabayo si Cao Cao. Sa hilaga ng Xinye, 50. Malamang nasa paligid ng Yushui. Kung magagawa kong magdulot ng gulo sa linya ng Yushui, mapipigilan ko ang kanyang mga kabayo na makatawid. Makakakuha ng oras. Gumawa ng gulo. Paano gumawa? Kapag umulan, may tulay na tinatawag na Yuyang Bridge. Ito ang daan na dinadaanan mula hilaga patungong timog. Kung ang tulay na yon, kailangan sirain ang tulay. Hindi sirain kundi ayusin. Maaari tayong magsagawa ng check-up sa Yuyang Bridge. Nakita ang mga bitak sa mga haligi ng tulay. Kailangan ng agarang pagkukumpuni. Lanan. Bawal ang dumaan habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Walang problema kung aabutin ng 10 araw o kalahating buwan, di ba? Hahaha. Paano ba nag-iisip ang taong ito? Nagdadala ng pagkain. Kailangan marunong maghanap ng daan. Kailangan iwasan ang traffic. Kailangan marunong magbilang ng oras. Hahaha. Para sa akin, ang mga kabalyero ni Cao Cao ay isang grupo ng mga order na hindi na-deliver sa tamang oras. Kailangan mag-isip ng paraan para maantala sila. Paganahin ang estratehiya ng misyon. Matagumpay ang plano sa pagkukumpuni ng Yuyang Bridge. Maaaring makakuha ng 15 araw na buffer time. Pumunta si Lin Xiaobei at Zhang Fei sa Yuyang Bridge ng random. Aba, ang galing. Zhang Fei, umakyat ka at tumapak ng 2 beses. Tumalon ka ng 2 beses. Ayos na, ayos na. Huwag tumalon, babagsak ang tulay. Simula ngayon. Sarado ang tulay. Bawal dumaan.
Inaasahang aabuti ng 15 araw ang pagkukumpuni. Mangyaring dumaan sa ibang ruta. Ano nang sinasabi mo, kailangan pang maglakbay ng 3 araw? Alam mo ba kung gaano karaming negosyo ang maapektuhan sa 3 araw na yon? Lolo, mas mahaba pa ang lakad kaysa mahulog ka sa ilog at pakainin ng isda, di ba? Paglabas mo sa bahay, kaligtasan ang unahin. Anong tulay ang na-repair? Isang tao na nagngangalang Lin Xiaobei ang may dalang grupo. Sabi nila ay utos mula sa bayan ng Xinye ang kanilang sinunod. Ibalik mo sa akin ang tulay. Ako si Xiahedun. Ito ang teritoryo ni Cao Cao. Anong karapatan mong harangan ang daan ko? Ito ang opisyal na dokumento ng bagong unit ng Xinye. Sige, matalino ka nga. Tagumpay ang unang yugto ng plano sa pagkukumpuni ng Yuyang Bridge. Nakaantala ang cavalry ni Cao Cao ng 15 araw. Naging totoo. Ay! Umalis na. Walang laman, mahal. Si Kong. Kong. Lin Xiaobei. Hahaya siyang harangin ang daan ko. Hindi basta-basta itong si Lin Xiaobei. Sinara niya ang Yuyang Bridge sa ilalim ng dahilan ng pagkukumpuni ng tulay. Kaya't mag-ikot tayo. Ang pag-ikot ay magdadala ng 3 araw na dagdag. At saka, ang daan ng pag-ikot ay dumadaan sa bundok. Hindi makakagalaw ng mabilis ang mga kabalyero. Kapag nakarating siya sa Xinye, matagal nang nakataka si Lin Xiaobei. Feng Xiao, ano bang pinagmula ng taong ito? Isang teenager na 11 o 12 taon. Paano siya nagkakaroon ng ganitong mga ideya? Ginoo. May duda ako na siya ay hindi nag-iisa. Anong ibig mong sabihin? Maaaring may ibang tao sa likod niya na nagtuturo sa kanya. Tinutulungan siya. Kung hindi, hindi maaaring magkaroon ng ganitong kalaking lakas ang isang kabataan. Sino sa tingin mo ang tumutulong sa kanya? Magsalita ka na, magsalita ka na. Mahirap sabihin, baka si Liu Bei. Baka si Liu Biao. Baka isang puwersa na hindi natin alam. Kahit sino pa ang tumutulong sa kanya, kailangan ko siyang makuha. Kung hindi ko siya makuha, masisira ako. Hindi ko siya pwedeng ipasa sa iba. Ginoo, pupunta ako sa Xinye. Kakausapin ko siya ng personal. Lin Xiaobei, hindi maganda ang kalagayan ng katawan mo. Kaya mo bang maglakbay sa magalaw na daan? Walang problema, isang tao lang ang makakapagpasiklab sa galit ng Ginoo. Gusto ko ring makilala. Ginoong Lin. Ako po si Gujia, tagapaglingkod ni Xiao. Maupo ka, Ginoong Guo. Salamat, tubig na puti lang. Ginoong Lin, matalino kang tao. Ang mga matatalinong tao ay hindi nag-ikot-ikot sa usapan. Nais ng Cao si Kong na imbitahan ka sa Xudou. Hindi kita pinapagawa bilang katulong. Gusto kitang maging kaibigan. Ano man ang mga kondisyon mo, sabihin mo lang. Ginoong Guo, may sakit ka. Maliit na sakit lang, hindi ito hadlang. Ito ba ay sakit sa baga? May dugo ba kapag umuubo ka? Si Huato ang aking guro. Ang gamot na ito ay inihanda ng guro ko. Wala itong silbi sa sakit mo. Ngunit may isang gamot ako na dinala mula sa ibang bansa. Epektibo ito sa sakit sa baga. Kung nais mo, maaari kong ibigay ito sa iyo.
Bakit mo ako bibigyan ng gamot? Dahil ikaw ay may sakit. Sa aking paningin, ang pasyente ay may isang pagkakakilanlan. Ito ay ang taong nangangailangan ng tulong. Siyempre, hindi rin ako nag-iisa. Binibigay ko sa iyo ang gamot. May utang ka sa akin. Sa oras na kailangan kong bayaran ka, huwag ka lang magdahilan. Ginoong Lin, napaka-interesante mo. Dadalahin ko ang iyong mga salita kay Ginoong Kao. Tungkol sa magiging resulta. Ayos lang, negosyo lang ito. May mga usapan na nagkakasundo. Kung hindi nagkasundo, ayos lang. Kung walang transaksyon, may pagkakaibigan pa rin. Ginoong Lin, may isang bagay akong nais ipaalala sa iyo. Sikaw-sikong na tao. Sa pakikitungo sa mga talento, limitado ang kanyang pasensya. Ang iyong tulay ay kayang pigilan siya ng 15 araw. Pagkatapos ng 15 araw, ano? Pagkatapos ng 15 araw, pag-usapan natin ang tungkol sa mga bagay pagkatapos ng 15 araw. Nakakatuwa, pero anong silbi nito? Maaari ba itong gawing pagkain? Upang maiwasan ang hindi inaasahan, personal na nagbabantay sina Lin Xiaobei at Zhang Fei. Sina Lin Bei at Zhang ang personal na nagbabantay. Kapatid na Yaid, maaari ka bang ngumiti? Naupo ka dyan. Akala nila tayo ay mga tulisan. Ngumiti. Hindi maganda ang ngiti ni Lao Zhang ko. Mas mabuti pa rin ang ngumiti kaysa hindi magpakita ng ngiti. Ngumiti ka. Kahit papaano, isipin ng iba na ikaw ay normal. Kung hindi ka ngumiti, isipin ng iba na gusto mong kumain ng tao. Kapatid Lin, nandito na ako. May magandang balita. At mayroon ding masamang balita. Unahin natin ang magandang balita. Napakaganda ng negosyo ni Jiang. Ang dami ng mga order araw-araw ay doble ng saksi niya. Ang kita ay triple. Napakabuti, hehe. Mayaman na tayo. Ang masamang balita ay, ang mga kabalyero ni Cao Cao ay nagpadala na ng ilan. Kumilos sila sa daan sa bundok patungong Xinye. Bagamat mabagal ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa loob ng 7 araw, darating na sa Xinye. 7 araw, ibig sabihin, hindi kayang hadlangan ng tulay ang 15 araw. Pinakamataas na 10 araw. Bagaman mahirap ang daan sa bundok, pero determinado si Xiahou Dun na makadaan. Yang, hinati niya ang mga kabalyero sa 3 grupo, hilaga. Yang, isang grupo ang dumaan sa daan sa bundok. Nasa dulo ng tulay ang isang pangkat. At may isa pang grupo na naghahanap ng ibang daungan. General Zhao, sa tingin mo ba sa kasalukuyan nating lakas? Kaya nating makipaglaban sa mga kabalyero ni Xiahou Dun? Hindi natin kaya, masyadong malaki ang agwat ng lakas. Pero kung panggugulo lang at pag-antala ang usapan, maaaring may magawa tayo. Paano natin maisasagawa ang pagsalakay sa mga kabalyero ni Xiahou Dun? Magkakaroon tayo ng kampo mamayang gabi. Mas hindi protektado ang depensa sa gabi. Kung magagawang buluhin sila sa gabi. Para hindi sila makatulog ng maayos. Mula pa kanina, wala na silang lakas para magpatuloy. Kung isang araw lang, isang araw lang. Magandang ideya. Sino ang sasama? Sapat na ako mag-isa. Mag-ingat ka. Palitan ang tungkulin bawat 12 minuto. Walang laman sa hilagang silangan. Patayin. Zhao Yun. Sugod na. General Xiao. Maligayang pagdating sa Xinye. Lin Xiaobei, ikaw ang nagtakip sa aking tulay. Nanggugulo ka sa aking kampo at humahadlang sa aking daan. Ngayon, ipapabayad kita. Ang presyo, General Xiao. Tingnan mo ang pader ng lungsod. General Xiao. Sabi ng mga tao sa Xinye. Ang Meituan ay ang kanilang kabuhayan. Sinira mo ang kabuhayan ng Meituan. Ibig sabihin, sinira mo ang kanilang kabuhayan. Kailangan mong umatake. Tanungin mo muna ang 20,000 mamamayan ng Xinye kung papayag sila. Hindi ako hindi makakapanalo. Pero ano ang mangyayari kung manalo ako? Bawiin ang Tsudu.
Sa wakas umalis na. Ay, hey, hey. Siya na nga. Guro, amuyin mo. Ano ito, ang bango? Sabon, pwedeng panghugas ng damit, panghugas ng kamay, pangligo. Negosyo ng lihim. Hindi umaasa dito para yumaman. Kailangan itong dalhin sa bawat tahanan. Huwag palampasin kapag dumaan. Nakakuha ng atensyon ang sabon ni Lin Xiaobei mula sa ilang negosyante. Ginoong Lin. Dumating ako mula sa Wancheng. Narito ang deposito, 10,000 piso. Hehe, 10,000. Hindi alam ni Lin Xiaobei na ang nagpunta sa kanya ay isang negosyante na ang apelyido ay Zhang. Siya ang pinakamalaking may-ari ng tindahan ng sari-sari sa Wancheng. Tindahan. Alak. Ginoong Lin, ang iyong sabon ay maaaring ibenta sa malaking halaga sa Wancheng. Maaari kitang tulungan na ipamahagi ang mga produkto sa buong Nanyang County. Ngunit may isang kondisyon. Eksklusibong ahensya. Ang negosyo ng sabon ni Wancheng ay para lang sa akin. Pwede ang eksklusibong ahensya pero may mga kondisyon. Kailangan magbayad ng hindi bababa sa 5,000 bawat buwan, bayad muna bago ihatid. Kung hindi maubos, ikaw na ang bahala, hindi ako magbabalik ng pera. CJ, ang 5,000 ay 5,000. Magpirma tayo ng kontrata. Hahaha. May order na. Pero sa laki ng likod bahay ni Huatuo, siguradong hindi ito makakasabay sa benta. Tumingin si Lin Xiaobei sa dami ng order. Nagpasya siyang magtayo ng pabrika ng sabon. Aking tiyo, gusto kong magtayo ng pabrika. Anong klaseng pabrika ang itatayo mo? Kailangan ko ng lupa para sa pabrika ng sabon. Hindi bababa sa 3 hektarya. Malapit sa pinagkukunan ng tubig. Kailangan ko ring kumuha ng 100 manggagawa. Sa katawan mong ito. Kaya mo ba yan? Huwag mag-alala, Ginoo. Nakaschedule na ang mga order hanggang 3 buwan mula ngayon. Walang problema talaga. 3 mo ang lupa, walang problema. May isang bakanteng lot sa timog ng syudad ng Xinye. Ipapasa ko sa'yo. Pero mag-hire ka ng 100 manggagawa. May ganon ang karaming trabaho ba sila? May order mula sa Guanglan City. Sapat na yun para sa kanila ng 2 buwan. At ito pa lang ang simula. Kapag kumalat na ang pangalan ng sabon, lahat ng order mula sa Central Plains ay dadagsa. Sa'yo na ang usapin ng pagbebenta sa mga manggagawa mo. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Pagkatapos maitayo ang pabrika, prioridad ang pagtanggap sa mga taga-Xinye. Haha.
Kailangan ihalo ng pakanan. Mabilis, hindi pwede. Mabagal, hindi rin pwede. Lin Xiaobi. Para maiwasan ang paglabas ng pangunahing formula ng sabon. Ang pangunahing formula ay pinabayaan na lang kay Huatuo na pag-aralan. At nagtalaga pa ng tao para magbantay. Bawal dito ang daan. Hala, hala. Dapat maihatid sa oras. Huwag magpapaliban. Isang mandirigmang matapang na laging nakipaglaban. Ngayon ay naging isang karwahe ng nagdadala ng mga kalakal. Ngunit si Zhang Fei ay masaya sa ginagawa niya. Sa bawat piraso ng sabon na naipapadala. Ito ang pundasyon ng Meituan Delivery. Boss Zhang, tingnan mo itong sabon. Matibay ang materyales. Malakas ang kakayahang maglinis. Sikat sa malayo't malapit. Kapatid Lin. Talagang kahanga-hanga ang sabon na ito. Hahaha, may ganitong magandang produkto. Tiyak na ang ating negosyo ay makararating sa dagat. Ito ang pangalawang batch ng deposito. Kailangan ko ng 1,000,000 yuan. Hi! Nagtagumpay. Matagumpay na nagsimula ang produksyon ng Meituan sabon. Lumampas sa 5,000 piraso ang buwan ng produksyon. Lumampas sa 1,200 yuan ang buwan ng kita. Ang yaman na iniaalok ng tanggapan ng Sikong ay tinatawag na Xiangizi. Ito ang banal na bagay na naglilinis ng alabok at dumi. Sa pagkakaroon nito, sino pa ang makakatunggali sa akin sa kagandahan? Pagkatapos gamitin ang sabon na ito, sobrang dulas ng kamay ko. At may bahagyang amoy na bango. Isang beses ko lang ginamit, naibigan ko na ito. Sikong, pwede mo bang ipabili sa mga tao saksi niya ng ilang piraso pa? Sige, papapuntahin ko sila para bumili. Feng Xiao, narinig mo ba? Ang bagong kaibigan natin na si Lin Xiaobei. May bagong nilikhang bagay na naman. Ginoo, ang taong ito ay parang isang yaman na nakatago. Ngayon sabon, bukas hindi natin alam kung ano na naman. Kung talagang mahuli mo siya, lahat ng mga bagay na ito ay sa atin na. Yene, Feng Xiao. Ang ibig mong sabihin ay, sinasabi ko na si Lin Xiaobi na tao, hindi siya natatakot sa malambot. At hindi rin sa matigas. Ngunit isa siyang negosyante. Ano ang pinakamahalaga sa isang negosyante? Ito ay interest. Kung gagamitin natin ang interes para makipagpalitan sa kanya, marahil mas epektibo ito kaysa sa paggamit ng baril at espada. Ipagpatuloy mo ang sinasabi.